but my Savior above gave me peace, joy, and love. When He reached out His hand for me, He reached out His hand for me. When He reached out His hand for me, I was lost and undone without God or His Son. When He reached out His hand for me, I was near with despair when He came to me, and He showed me that I could be free. Then He lifted my feet, gave me glory complete. Now He's singing for me. When you reach out for me, how about this? Now He's singing for me. Hallelujah. Salamat Panginoon sa gabi. Thank you, Lord Jesus. For me, I was lost and bound without God or His Son. When He raised out His hand for me, all my heart that rejoices. My heart that rejoices, since I made my choice. From the tempest, amen. Now I feel, now I lean on His heart. Amen. Lord Jesus. I'm secure from all harm. Amen. Hallelujah. Since He reached down His hand for me. When you reach down His hand, when He reached down His hand for me. When He reached down His hand for me, I was lost and undone, without God or His Son. Hallelujah. When God is saying for me, that's not it's the Lord gave me peace. It's the Lord gave me peace. Heavenly joy never ceases. Amen. Oh Lord, I give all my life unto Thee. Hallelujah. To Thee. Guide my feet. Hold my hand. Hold my hand.
complete while I sit at your feet. Oh, sweet Spirit, sweep over my soul. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon, upang purihin ka sa gabi ito. Hallelujah. Forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Oh, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Christ our Lord. Oh, worship Him, Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves. Hallelujah. Oh, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Amen. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Oh, let's forget about ourselves and concentrate on Him when worship Christ our Lord. Worship Him. Hallelujah. Worship Jesus Christ our Lord. Tayo mo sa gabi. O dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Lord God, na muli mo kayo pinagkatipon, Panginoon, sa bahay-sambahan, Lord God. Salamat po, Diyos, sa buhay at kalakasan na taglay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat, Lord God, sa buong maghapon, Panginoon. Saan man kami, Lord God, galing, Panginoon, kami man ay nasa trabaho, sa bahay, or sa eskwelahan, Panginoon. Naroon, Lord God, ang iyong proteksyon, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sumayo, Lord, ang lahat ng kapulihan, Panginoon, pasasalamat sa gabing ito. Wala kami, Panginoon, pagmamalaki, Panginoon, sa harap mo, Lord God. At alam namin, O Diyos, na Ikaw, Lord, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagpapapala, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat, Lord God, maging sa mga munting bagay, Lord God, na patuloy mong pinapakita, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Narito kami, O Diyos, kaming, Lord God, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin, Panginoon, ang aming mga sarili, Lord God. Gawa, Lord God, ng kamalian, Panginoon, sa iyong harapan. Patawad po, O Diyos, sa mga pagkukulang, Lord God. Naway, Panginoon, maging marapat kami, Panginoon, sa pagharap sa iyo, Lord God. Naway, O Diyos, ang aming mga puso't isipan, Lord God, ay maging malinis, Panginoon. At naway, Panginoon, ay makarating, Lord God, sa amin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, Lord God. Naway, O Diyos, Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Pangunahan mo, Lord God, ang gagamitin mo tagapagsalita, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbasbas sa kanila, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang magbasbas sa kanya, Lord God, sa iyong gagamitin, Panginoon, patungo, Panginoon, sa bawat makikinig, Panginoon. Naway, Panginoon, hindi maging sayang, Lord God, ang pagpunta namin dito, Lord God. Ikaw,
Ikaw, Diyos, ang siyang mapupurihan, Panginoon. At sa pagdulog namin sa Lord God, mamaya, Panginoon, naway, Panginoon, makarating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ang aming mga panalangin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sa iyo lamang may katugunan, Panginoon, sa lahat ng bagay. Sa iyo kami tumitiwala, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. At dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa lamang dito. Hiling namin, Lord God, na pagkaingatan mo sila, Lord God. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-ingat sa kanila, sa kanilang biyahe, Lord God, sa kanilang mga sasakyan, Panginoon, i-provide mo po, Panginoon. At sa mga gumaganap din, Panginoon, ng ganitong uri na gawain, Lord God, hiling namin, Panginoon, na kung paano mo kami pagpapalain, Lord God, ay ganun mo din sila pagpalain, Panginoon. Naway, Panginoon, hindi matapos, Lord God, ang gabi ng pananalangin, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, nakakamit ang iyong pagpapala, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mamuna, Panginoon, mula sa paumpisa, Lord God, hanggang sa matapos, Panginoon. Sumayo, Lord, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo na Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. At pasamantala po, Lord, pasamantala po mga kapawagsa. Amen. Isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. At isang privilege muli sa atin mga kapatid na tayo ay ginawad dito sa Bahay-Sambahan, mga kapatid. Amen. At alam natin na meron tayong purpose sa gabi ito. Tayo tutulog sa ating Panginoon dahil alam natin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng katugunan sa bawat isa. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. Nakakalahati na tayo ng ng buong linggo. At ang Diyos ang patuloy na nag-iingat sa ating mga kapatid. Ang Diyos ang patuloy na nagpo-provide ng mga pangangailangan natin, mga kapatid. Amen. At bago tayo dumako sa pagbibigay testimony o pag-aalay man, nais ko muna umawit tayo ng isang awitin. Victory in Jesus, song number 22 na ating mga songbook. Amen. Yeah.
streets of gold, beyond the crystal sea. Angels sing, and the angels song, and stars sing there, sing out there the song of victory. Oh, victory, oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He's so clean and lovely, with His redeeming blood. He loved me, I knew, and all my life is you. He flashed me to victory, believing I can see love. Oh, victory, oh, victory in Jesus, my Savior, forever. He's so near and worthy, brings me down. He loved me, I knew Him, and all my life is true. Flash me to victory, beneath the hands Amen. Hallelujah. Tapan natin ang Panginoon. Amen. Oh, victory in Jesus. Amen. Tayo po yung papatuloy sa ating gawain. Tayo po idarako na sa bahagi ng ating gawain ang pagbibigay testimony para sa ating Panginoon or pag-aalay man ng awitin. Nice po pong tumawag kung meron. Sister Mercy. Yes, salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat at pag-provide niya ng mga pangangailangan namin sa araw-araw, maging sa mga kagalingan. Ganun din sa lakad namin kanina naging maayos. Kasi may appointment ako sa NBI kanina. Pagdating namin doon, akala ko smooth lang yung transaction. Biglang nagkaroon ng problema sa pangalan ko. Kasi yung ginamit ko, merit name, dapat pala yung singular. So, sabi ko, bigla akong kinabahan kasi nakapagbayad na ako walulay. Tapos lahat na ayos na. So, sabi nung kausap ko, sayang yung ginawa mo ma'am kasi wala na yun, hindi na namin pwedeng mabago. So, napabulong na lang ako na Lord help me kung alam yung gagawin. Tapos naalala ko meron akong isang account na dati ko pang ginamit. So, nag-login ako at maayos. So, na-process din siya kanina although nagkaroon ng weekly sa database nila. Pero at least, napaagap pa din. Instead na March 31 yung balik ko, naging March 20. Kaya sa Diyos pa rin ang lahat ng makulpas. Amen. Palakpan natin ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sa mga bagay niya. At ang Diyos ang patuloy na kumikilos sa bawat sa Amen. Nice pong tumawag ng Brother Nash. Nice mo magbalik na salamat sa ating Panginoon sa maayos na interview namin kanina dun sa isang restaurant. And alam naman natin na hindi siya ganun kadali ma-interview sa mga fine dining restaurant. So, isang Diyos ang siyang nagbigay sa amin ng may naon na head ng restaurant na yan. Kaya sa Diyos ko ginamit ng Panginoon. Salamat sa mga bagay na yan sa matagumpay na interview. And salamat na din sa Diyos yung kagalingan kanina. Nakakaramdam ako ng hindi ko lalagdatin ako kanina dahil nga kasi kumain ako ng hindi pwede sa akin. Pero ang Diyos ang nagtaas sa kagalingan na nagkaroon sa akin. Amen. Palakpan natin ating Panginoon. Brother Nash, salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. Ang Diyos ang patuloy na bibigay sa atin na kaunawaan mga kapatid. Amen. At nice ko pang tumawag ng kung malaman na nais kong samantalayin ng pagkakataon sa ganito. Nais kong magbalik ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa akin ng kalakasan mga kapatid sa trabaho,
maging sa pag-iingat niya sa pangaraw-araw. At sa Diyos ko lang binabalik ang mga bagay, hanggang sa kasi kahapon parang nakaramdam din ako ng pananakit ng katawan, tapos parang lobo. Pero sa Diyos ko binabalik ang lahat ng bagay kasi hindi natuloy yung ganong gadya ng sama ng pakiramdam. Kaya yung boss ko medyo pero ngayon wala naman akong nararamdaman na sakit. Kaya sa Diyos ko binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat namin. Amen. At kung wala na, ay pwedera ako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. I hope ang bawat sa ay handa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Nanyat ko po ang bawat sa na tayo tumayo. Bago ko tuwagin natin ang aral, kayo muna umawit ng sabi ng Holy Spirit. We need you. Holy Spirit, I need you. Oh come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit. Oh come. With thy strength and thy power, Lord, come. Hallelujah. Amen. with thy own gentle way. Come, Holy Spirit. I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Oh, come. With thy strength and thy power, Lord, come in thy own gentle way. Come, Holy Spirit. Come into my heart. Come, Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Holy Spirit, I pray. You are the joy of my heart. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw, O Diyos, ang aming kagalakan. Amen. Oh, hallelujah. Isa pa, church. Come, Holy Spirit. Come into my heart. Come, Holy Spirit, come into my heart. Kaya natin ang banal na Spirit Santo. Amen. With Holy Spirit, I pray. You are the joy of my heart. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah.
amin ang pagkakataon o lahat na makapanalangin sa iyo at itulog ang aming mga pangangailangan sa Diyos. Lord, sa kabila nito, Panginoon, kinikilala po namin ang aming mga sarili, O Diyos. Lord, hindi man lang nakaabot sa iyong kamantayan, Panginoon. At walang tigib na may kukuli sa iyong Panginoon sapagkat po nakakalaman ng bagay. At Lord, magpatawad mo ang mga kulang sa iyong Diyos. Maging marapatan mong bawat sa amin na tumulog sa iyo sa gabi ito. At sa pakikinig namin ng salita mo, Panginoon, Ikaw, Diyos, ang maluwalhati namin, mapuri at masamba sa gabi ito, Panginoon. Alalahanin mong salita mo na pag-uusapan namin, O Diyos, sapagkat Lord, sa salita mo, God, narito ang buhay. Narito, O Diyos, ang aming pag-asa, Panginoon. Alalahanin mo yung akong lingkod, Panginoon. Tatong po kasi yung lingkod, O Diyos. Gamitin mo muli, Panginoon, na instrumento para sa mga nangangailangan ng pagpapala sa gabi ito, O Diyos. Lord, nilalaga po ang aking mong lakas, ang aking buong buhay sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo, sa pangalan mo, Jesus namin, Diyos. Amen. Bago po tayo mo po ay babasa tayo ng salita ng ating Diyos. Sa Salmo Psalms chapter 27 verse 14. Kung nyo nasa tungan nila, kung pagkakasabi na ang banal na kasulatan, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yan ang salita ng Diyos sa ating pag-uusapan, mga kabuti po tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabi ito na nilagay niya tayo ulit dito sa may sambahan upang magkausap ng kanyang salita. At alam ko na handa ang bawat isa sa atin sa gabi ito na makinig ng salita ng ating Diyos. Amen. At ang panahon natin ngayon ay narito na ang patuparan ng sinasabi ng Biblia na pasimulan ng kahirapan. No? Hindi pa ito ang wakas ng mundo natin, pero sabi ng Panginoon natin, ito yung simula ng ating kahirapan. So lahat apektado ng nangyayaring digmaan nito sa ibang bansa. Apektado lahat, maging ang produkto ng mga bilihin tumataas. Pero ngayon pa man, hindi na tayo nagugulat sa bagay na yan sapagkat yan ay matagal na nating nababasa sa kasulatan ng Panginoon. Matagal na sinabi ng Diyos na hindi pa yan ang katapusan, pero yan ang pasimula ng kahirapan. No? So, tunay na nalalapit na ang pagparito ng ating Panginoon. No? Ay hindi na ito magluluwat ng matagal sapagkat ang kasulatan ang ating gabay. Ito yung ating absolute, no? Na sa kabila ng mga pangyayari ng mundo, yan, nung last meeting sa amin sa Quezon, na-tackle ko yung lamb with two horns. Okay, na itong kapangyarihan ito ng sinasabi ng prophet dito sa Revelation chapter 13 ay tumutukoy ito sa Amerika. Na mangyayari yan sa uling kapanahunan. Okay? Pero sa atin, salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa atin. Amen. Na kahit tayo ay pagka minsan ay hindi makaabot sa pamantayan ng Diyos, pero hindi pa rin tayo tinutuldukan ng ating Panginoon. Na nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Salamat din sa Panginoon sa mga pag-iingat niya sa akin. At yun nga, isa sa pinaka-naapektuhan din ako dyan sa pagtaas ng presyo ng gasolina dahil yan, sa pag-uwi ko sa Quezon
Talagang malaki ang diferensya ng gastusin. Sa gasolina, sa lahat, sa bigas, lahat tumaas talaga. Sabay-sabay nagtaasan. Pero yung kinikita ng tao, hindi man lang itinataas. No? Pero apektado ako dyan. Isa ko sa naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Dahil dati doon sa pinagpapagasan ko na gas station, 49 pesos lang kada litro ang gasolina doon. Minsan nga nagpo-47 pesos pa. So 200 ko, papunta ron, mga 300 balikan, sobra pa. Ito, nung nakaraang linggo, medyo nagtaas lang ng bahagya yung presyo ng gasolina. Dumoble yung budget na itinaas ng gasolina. Dating 300, ngayon nasa 550 na yung gas. Ngayon, mas lalo pa ngayon na tumaas na lalo yung presyo ng gas. Kung napapansin nyo, maluwag na yung kalsadahan natin, ano? Sa kabilang banda, pabor pa rin naman sa atin. Ang luwag ng kalsada, parang holiday. No, walang masyadong traffic dahil natatakot na rin yung iba na lumabas kasi nga mataas na yung presyo ng diesel, lalo ang diesel. Nasinigitan pa yung presyo ng gasoline engine ng mga sasakyan. Yung diesel nasa papalo pa rin sa isang linggo ng 100 kada litro ang presyo ng diesel. So, hindi naman natin tayo mapipigilan kasi yan na nga yung sinasabi ng kasulatan. Simula pa lang yan ang kahirapan. So dyan lang tayo nakarelay kung hanggang kailan yan magtatagal yung mga digmaan na yan. Ang Diyos lang ang nakakalam kung hanggang saan. No? Kung hanggang saan yan tatagal. Now sa gabi ito, yan, sama niyo po ako sa prayer sa dakong yun na kahit na bagamat ganun yung kondisyon ng pagtaas ng mga gasolina ay nakauwi pa rin ako sa dako ng Quezon. Dahil hirap pagka hindi mabalikan yung mga kapatiran doon. At least kahit Sabado din ko man lang, mabalikan ko sila doon. So malaking bagay na rin para sa kanila. So mag-pray na lang po kami mga kapatid sa dakong yun. At kayo din sa gabi ito, dahil yun naman ang ipinunta natin dito, ang pananalangin. Nagpunta tayo dito, mananalangin tayo sa Diyos, mag-uusap lang tayo ng salita niya, then after this, puproceed tayo sa prayer, tapos sa yung mga kailangan natin, itutulong natin sa Diyos. May mga kailangan tayo. Ang tao kapag lumalapit sa Panginoon at pumupunta sa simbahan, ibig sabihin, marami pa siyang kailangan sa Diyos. No? So, pero kapag ang tao na wala na ng gana ng paglilingkod, ayaw na niya, halos hindi na siya makita sa simbahan, meaning to say, baka wala na siyang kailangan sa Diyos. No? Pero kaya tayo nagsisikap na makapunta sa simbahan, marami pa tayong kailangan sa Diyos. Unang-una, hinihingi pa natin sa Diyos yung sarili natin. Tama? Na marami pang dapat ayusin sa atin. Hindi pa tayo totally sakdal. Kaya yan yung hinihingi natin sa Panginoon na, Lord, hinahabol natin sa luklukan ng Diyos. Have mercy, have mercy. Kasi alam natin sa sarili natin, hindi naman natin pwedeng dayain ang ibang tao. Lalo na ang sarili natin. Sabi ni Prophet Branham, ikaw ang pinakamasamang tao kapag ang sarili mo dinadaya mo. Nabasa niyo ba yan sa mensahe ng Prophet? Ikaw ang pinakamasamang tao kapag yung sarili mo na mismong dinadaya mo. So tayo, kilala natin, ang nakakakilala sa atin, walang iba kundi tayo din mismo. So kung kaya tayo nandito dahil may hinahabol tayo sa Diyos. Amen. Hindi yung mga literal na bagay. Kasi pangalawa lang yan sa mga hinahabol natin. Ang pinaka-hinahabol natin sa luklukan ng Diyos, yung sarili natin, kapatid, yan ang tandaan natin. Kasi hindi tayo makapagpapatuloy, kapatid, kapag magpapatuloy tayo sa ganitong kalagayan. Hindi natin magagawa. Kailangan natin talaga ang gabay ng Diyos. Kaya yun yung kailangan natin sa gabi ito. Kaya pag-uusapan po natin ito, ang pamagat na ating pag-uusapan, itong God's timing was perfectly right. Amen. May mga pagkakataon na hindi nahuli ang Diyos. Amen. Tama? Ang Diyos kailanman hindi siya nahuli. Yes.
may mga pagkakataon lang na minsan tayo yung naiinip. Tayo yung attack sa mga pagtugon ng Diyos. Pero ang Diyos kailanman hindi siya nahuli sa atin. Hindi nahuli yung mga plano ng Diyos. Bago pa man daw ilatag ang patibayan ng sanlibutan, sabi ng Biblia, alam na ng Diyos ang mangyayari. No? Alam na niya. Bakit ka hinayaan, sabi ng prophet, na mahulog sa kasalanan si Eva? Kasi para ma-express niya yung pagiging Savior. Tama? Para ma-express niya na somehow mapatunayan niya na siya yung Diyos ng tagapagligtas. Amen. Bakit niya pinabayaan na mangyari ang mga bagay na yun? Pumasok ang karamdaman sa tao para maluwalhati yung Diyos. Ma-express niya yung sarili niya na siya isang great healer. Amen. At dahil sa bagay na yun, yun ang dahilan para masamba mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ayaw niya na sinasamba natin ang higit kaysa sa Kanya, kundi ang gusto ng Diyos, sambahin siya ng buong katotohanan at pawang katotohanan. Amen. When sabi ni Apostle John, kapag daw yung mga mananamba gustong sumamba sa Diyos, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Tama? Now, God's timing. Kahit ang Panginoon may mga bagay na ibinibigay siya sa atin. Na kailanman hindi siya nahuli. Pag tumugon ka sa Panginoon at nanalangin tayo dyan, minsan ang tao gusto niya tugunin ka agad siya ng Diyos. Minsan may pagkakataon na sinasabi pa minsan ng tao, hindi ang kalooban ko, pero ang kalooban mo, Panginoon. Pero at the end of the day, ang nasusunod pa rin yung kalooban natin. Tama? Hindi tayo makapaghintay minsan sa tamang kalooban ng Diyos. Minsan pagdating sa mga examinations, ganyan. Pagdating sa school, minsan hindi naman sila dumadalangin sa Diyos para humingi ng tulong, kundi dumadalangin sila sa Panginoon para kulitin ng Diyos na makompromise yung salita ng Panginoon. Minsan hindi ganun, mga kapatid. Kapag dadalangin tayo sa Diyos, hindi lang tayo puro hingi. Dahil minsan may pagkakataon na tumatawag din ng Diyos, kailangan siya din minsan pakinggan natin. Amen. Minsan may pangangaral ng Ebanghelyo, doon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ito yung ginagamit ng Panginoon para katagpuin niya tayo. At kahit dyan sa kinaupuan natin, kapatid, kinakatagpo tayo ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya minsan pagka humihingi tayo sa Panginoon, may mga tao na kapag humingi sa Diyos, minsan gusto niya mabilisan. Kaya pag hindi dumating yung expectations na araw o buwan o oras na gusto niyang makuha yung bagay na yon, minsan ang sinisisi niya Diyos. Minsan ang sinisisi natin Diyos kung bakit ang bagal kumilos. Kung bakit hindi makakilos kaagad. Pero dito sa binasa natin, sabi niya rito, sabi ng kasulatan, wait on the Lord. Hintayin mo ang Panginoon. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Kapag pala ang isang Kristiyano naghihintay sa Panginoon, palalakasin ng Diyos ang ating puso. Hindi kanya pagugulumihanan, hindi ka diyan malulungkot. Hindi ka diyan manghihina. Hindi ka magsasawang maghintay sa Panginoon. Why? Dahil sabi ng Panginoon, ang sino mang naghihintay sa Panginoon, pinapalakas ng Diyos ang kanyang puso. Amen. Right? Kaya napakaganda na maghintay tayo sa Panginoon. Dahil ang pinag-uusapan natin yung timing ng Lord, ni Lord. Dumarating ito sa tamang panahon. Sa tamang oras, kapatid. Dumarating ito sa unexpected time, unexpected days. Dumarating ito sa atin na minsan isang beses pag tinugon tayo ng Panginoon, hindi natin namamalayan, yun na yung katugunan. May mga pagkakataon naman na minsan tinugon na siya ng Panginoon pero ayaw niya yung katugunan na yun.
Dumadalangin ng isang Kristiyano na kalooban mo, Lord, not my will, but thine will be done. Pero pag tinugon ng Diyos, pag tinugon ni Lord yung panalangin niya sa Panginoon, minsan hindi pala yun, Lord. O minsan naman ayaw niya yung katugunan. Pero sabi dito sa kasulatan, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. No? Maghintay daw tayo. Now, sa paghihintay natin sa Panginoon, kapatid, hindi ka dapat nangihimagot. Hindi dapat tayo napapagod. Alam natin na hindi natin alam kung anong araw, anong buwan, anong petsa, anong taon darating ang ating Panginoon. Pero hindi tayo napapagod sa paghihintay sa Diyos. No? Kundi habang inaantay natin ang Panginoon at nakikita natin yung mga signs na nagre-reflect, nagmamanifest sa huling kapanahunan, lalo tayong ginaganahan, kapatid. Why? Alam natin na malapit ang panahon. Kaya dapat kapag naghihintay ka at isa kang Kristiyano, hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod bumalik ng church. Hindi ka napapagod mag-commute araw-araw. I mean, every service na meron tayo. Hindi ka nagsasawang pumunta sa church. Why? Alam mo, minsan isang araw, darating ang Diyos. Na lahat ng sacrifices natin, lahat yan sulit sa Panginoon. Tama? Dahil ang sabi ng Diyos, maghintay tayo sa Panginoon. Dahil ang paghihintay sa Panginoon, kapag tayo naghintay sa Diyos, sabi ng Panginoon, palalakasin ng ating puso. Now, basahin natin itong Lamentations chapter 3. Verse 25. Sabi niya rito, Lamentations chapter 3 verse 25, the Lord is good unto them that wait for Him. See? To the soul that seeketh Him. Amen. Ang Diyos pala mabuti. Amen. Have you heard it? Amen. Ang Diyos mabuti, mga kapatid. Amen. Mabuti siya lalo doon sa mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kung ang Diyos mabuti doon sa naghihintay sa Kanya, gaano pa kapatid yung ayaw maghintay sa Panginoon? Na ang sabi ng kasulatan, the Lord is good unto them that wait for Him. Na kahit matagal ang ating paghihintay sa Panginoon, sabi ng Diyos, all things work together for good to them that trust God. Amen. Kahit maghintay ka ng mahabang panahon, kapatid, mas maganda pala yan, sabi ng Panginoon, mabuti sa iyo ang Diyos. Amen. Nagiging mabuti sa atin ang Panginoon doon sa mga taong nagsisipaghintay sa Diyos. At sabi niya rito, hindi lang doon sa naghihintay, yung soul na naghahanap sa Kanya. Tama ba? Hindi yung hinahanap natin yung mga layaw, kundi ang hinahanap natin. No, napakasakit para sa atin, no, bilang sa Kristiyano. Ako minsan naranasan ko yan. Bagamat na hindi naman gusto ng kalooban ko, pero wala din tayong magagawa kasi minsan, di ba? Mag-attend ka ng service, gusto mo mag-attend ng service, pero minsan dahil sa trabaho, nahadlangan ka. Pero dahil hindi naman yun na gusto ko minsan na masakit para sa atin, pero wala tayong magawa. Tama? Kailangan natin magpasakop, kailangan natin sumunod. Wala tayong magawa sa bagay na yan, pero ang gusto sana natin hanggat maaari, makapanatili tayo na maglingkod. Tama po ba? Minsan sa kabila ng karamdaman, nakahiga tayo sa karamdaman, sa balik ng karamdaman, hindi natin gusto na lumiban sa gawain. Hindi natin gusto na manatili doon, pero dahil sa kahinaan ng katawan, hindi naman tayo katulad ni Samson. Hindi natin kayang iangat ang mga braso. Minsan, nandun na lang tayo sa sulok na kaiga. Masakit sa damdamin natin. Pero doon sa mga taong walang puwang ang salita ng Diyos, okay lang sa kanila na lumiban kahit ilang buwan na ang lumipas. Dahil bakit? Doon magpapakita, kapatid, na yung Diyos mabuti sa kanya na naghihintay. Na kahit ganun ang kalagayan mo, kapatid,
Once na dumulog ang kapatiran at ipinanalangin ka, kapatid, sa gitna ng iyong karamdaman, ang Panginoon nagiging mabuti sa iyo. Hallelujah. Nagiging mabuti sa iyo ang Diyos. Tama po ba? Kasi bakit may katulong ka? Pero kung hindi mo na inaalala ang Panginoon at sige na lang ang pagliban mo kahit na lumilipas na ang mga buwan, taon, sino ang kapatid na makakaalala sa iyo? Pero dahil ikaw ay naghihintay sa Panginoon, kahit na ayaw mo sana yung ganong sitwasyon, kapatid, may mga kapatid ang nakakaalala sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. The Lord is good. Sabi rito, kapatid, the Lord is good unto them that wait for Him. Sabi niya rito, to the soul that seeketh Him. Hindi lamang dun sa nagsisipaghintay, kundi pati yung mga kaluluwa natin na humahanap sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Kung ang kaligayahan natin yung salita ng Diyos, kapatid, magpapakita ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos hindi lang naman sa pamamagitan ng pagbibigay, tama? Hindi lang naman sa binibigyan ka, kaya nagiging mabuti sa iyo ang Diyos. Which is ayaw nga ng Panginoon yun eh. Mabuti ka lang sa mabuti sa iyo. Tama po ba? Ayaw ng Diyos yun kasi para daw tayong Pariseo. Sa iyo. Mabuti ka lang sa mabuti sa iyo. Kung sabi ng Panginoon, okay? Ibigin mo ang lahat ng tao. Tama? Tama po ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi dito ng Panginoon, hindi lang naman yung mabuti na nabibigyan tayo ng Diyos, kundi paano natin na-express yung kabutihan ng Diyos. Katunayan na naging mabuti sa atin ng Panginoon. Diba? Doon makikita na nagiging mabuti sa iyo ang Diyos. Nasa Bible, merong pagkakataon sa Biblia na minsan itong taong ito nawalan na ng pag-asa. Itong babae na ito, tumawag sa Panginoon, sinulatan nila ang Diyos, ang Panginoon, humingi ng tulong dahil sa kapatid na may sakit. Mayroong malalang sakit yung kapatid nila. Humihingi sila doon, sinulatan pa nga nila yung Panginoon. At pinarating sa Panginoon yung kalagayan ng kanilang kapatid na lalaki. Nung malaman ng Panginoon na ganoon may sakit yung kanyang kaibigan, nandun sa malalang kondisyon na ikamamatay, no, hindi pinansin ng Diyos yung sulat. At kundi bagkas ang sabi ng Panginoon, hindi mangyayari ito dahil para maluwalhati ang Diyos. Tama? Ang sinasabi ko dito si Lazarus. Amen. Kaya inayaan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay nito para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lumipas pa ang mga 2 araw, nanatili pa ang Diyos doon sa lugar na kanyang pinapanatalihan. Hindi niya pinansin yung araw. But dahil siya'y Diyos na all-knowing God, nung malaman niyang patay na si Lazarus, at saka kumilos ang Panginoon, at niyaya yung mga apostol na bumalik tayo sa Betanya, na kung saan doon nakatira yung magkakapatid na yon. Tama? Now, God's timing was perfectly right. Amen. Ito yung panahon na yung si Martha, na yung sumulat ngayon sa Panginoon. Naghintay siya sa Panginoon. Hanggat maaari ang gusto ni Martha, may sakit pa lang, Lord, puntahan mo na. Dahil alam ko na may magagawa ka dahil nakikita ko yung mga sign, yung bulag, binabalik mo ang mata. Yung bigi, nakakarinig. Yung pilay, nakalalakad. Alam ko ang lahat ng miracle, Lord. Kaya kung pupunta ka lamang dito ngayon, sa kabila na may sakit yung aking kapatid, alam kong gagaling, Panginoon. Pero hindi pinansin ng Diyos yung sulat.
Dahil ang gusto ng Panginoon, mas gusto niyang maluwalhati ang kanyang pangalan. No? Amen. Kaya nung malaman niyang patay na si Lazarus, walang nagparating sa kanya. Pero dahil siya all-knowing God, sabi niya, balik tayo sa Britanya. At paglakbay nila doon, pabalik. Sabi nung taga roon na andito ang guro. Tama ba? Mababasa niyo John chapter 11. Nandito ang guro. Nais kang makita. At nung mabalitaan ni Martha na nariyan ang Panginoong Jesucristo, nagmadali siyang takbuhin ng Panginoon. At sa pagtakbo niya doon, pagsalubong niya sa Panginoon, sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lamang. Pero ngayon wala na, Lord, patay na. Patay na si Lazarus na yung kaibigan. In other words, parang nawalan ng pag-asa si Martha. Parang ang hirap ng paniwalain kahit sa atin, mga kapatid, may mga pagkakataon na parang imposible na sa atin. May mga karamdaman, cancer, kung ano man yan, mga kapatid, na mga sakit na tumutubo sa ating katawan. Parang imposible na para sa atin. Pero walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Magtiwala ka lang because God's timing was perfectly right. Na kung dito nahihirapan ka sa mga buhay, nahihirapan tayo umusad kahit paano, kapatid, may timing ang Diyos. Hindi sa sarili mong paraan, kundi sa kaparaanan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang sana. Pero ano pang magagawa mo muli, Panginoon? Sabi ni Martha, patayin na ang aking kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi ba ako ang pagkabuhay na maguli, Martha? Amen. Hindi ba ako ang pagkabuhay at ang buhay? Sabi ng Panginoon, pero Panginoon, alam ko na ikaw ang pagkabuhay na maguli, pero wala na, patay na. At magmamanifest lang yung Lord sa mga huling panahon. Yun ang pinapaniwalaan ni Martha. Pero nakalimutan ni Martha na ang kaharap niya ay ang may-ari ng buhay. Na kayang mag-resurrect ng patay. Hallelujah. Kaya nung sinusulatan ni Martha, sabi sa mensahe ng prophet, gusto ko masahe mga kapatid. Sa message na respect, para higit natin maunawaan ang mensahe. 1961, paragraph 71. But when finally he came, seemed like now that she could have walked out to him and said, "Why didn't you come?" No? Nung makita ni Martha, yun kagad ang bungad, bakit hindi ka kagad pumarito? Why didn't you come when I called you? Bakit nung tinawag kita, hindi ka pumunta kagad? My brother was laying there sick. We've left our church. Sabi ni Martha, we left our organization. We done everything to follow your message because we did believe that you were a man of God. Iniwan namin ang lahat. Tayo man mga kapatid, gano'n, di ba? Minsan sa pag-aapura natin sa Panginoon, Lord, iniwan namin ang lahat. Bakit nung maging Kristiyano kami, lalo kami humihirap? Bakit nung maging Kristiyano kami, Panginoon, lalong kaming nahihirapan sa buhay? Ba't parang ang hirap maghanap ng mga damit na para sa amin? Ba't parang ang hirap maghanap ng mga kasuotan na nababagay para sa amin? Pero nung hindi kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, ang daling humanap ng suot na gusto namin suotin. Diba? Kaya gano'n din sabi ng message ng prophet, iniwan namin, sabi ni Martha, iniwan namin ang aming mga iglesia. Lahat ng organisasyon, iniwan namin at sumunod kami sa iyo. Sabi ni Martha. At sumunod kami sa mensahe na pinapangaral mo sapagkat kami ay naniniwala na ikaw ay anak ng tao, ng Diyos. Oh. And we, 3 orphan children here. Mga ulila na kami mga tao. Wala nang mga mahal sa buhay. Bakit nung tinawagan ka namin, Panginoon, hindi ka kagad pumunta? And our livelihood was making tapestries for the temple. We was members there. Miyembro din kami ng iglesia. May mga ganyan na kami sa may mga miyembro ng simbahan. Mga pastor inaapura. Gusto pagka chinat si pastor, tinext si pastor, tinawagan si pastor, gusto pupuntahan kagad.
gusto bigyan ng special treatment. No, kapatid, hindi po tama ang ganun. Tama? Kasi bakit? Sa palagay, alam natin na kapag tinawagan natin o tinext natin ng pastor o ang ating mahal na pastor, alam natin na receive niya yun. Pero humihintay din siya ng katugunan ng Diyos kung go-go siya o hindi. Tama? May mga Kristiyano na sumasama ang loob. May mga Kristiyano na nagbabackslide kapag nawawalan, nawawalan ng time. Ang tingin niya, wala ng time sa kanya yung pastor. We was members there, but because that you hoax us into eating, to believe in this what you're trying to teach, saying that you're a son of God, how can we ever believe you, a man that wouldn't even listen to me when I called you? Napaka rugged nung sinasabi ng prophet no kanyang idinadramatize ito. Paano kami maniniwala sa iyo? Paano kami susunod sa iyo? Sabi daw ni Martha, na ikaw nga hindi ka nakinig sa amin. Nung sinabi namin na sumunod ka rito at punta mo yung kapatid namin na may sakit. When I was in need and had need of you, you ignored my message and went on and I sent again and you still ignore it. Sabi ng prophet, why did you do a thing like that? Sinisisi. Kasi may mga Kristiyano na ganyan, sinisisi ang Diyos. May sakit, may karamdaman, hindi gumaling. Di ba minsan mga kapatid, kaya tayo nagkakaroon ng karamdaman kasi tayo rin may gawa. Kaya pinapahintulot ng Diyos yung karamdaman kasi gusto kang turuan sa bagay na hindi ka natututo. Kaya ibinibigay sa atin ng Diyos, kaya ipinapahintulot ng Panginoon ng mga bagay na yan. Kasi may gustong ipaalala sa atin ng Diyos. Gusto niyang ipaalala na ako ang dapat mong pagkatiwalaan. Ako ang dapat mong sampalatayanan. Hindi sa iyong sariling lakas, hindi sa iyong sariling kakayanan, kundi sa akin ka magtitiwala. Amen. Diba? Kaya binibigay ng Panginoon yan. Pero minsan may mga Kristiyano na minamadali ang Diyos. Lord, ang tagal na nito, bakit hanggang ngayon hindi pa ako magaling? Pero kung kiniklaim mo yung kagalingan, hindi ka dapat nagre-reklamo sa Diyos. Amen. Kaya yung kagalingan hindi makuha ng tao kasi why? Complain. Kaya sabi ng Panginoon, Marta, ako pagkabuhay na maguli. Sabi ni Marta, alam ko ikaw. No? Alam ko naman ikaw ang Panginoon. Pero wala na, patay na. Sabi ng Panginoon, sige, dalhin mo ako doon. Nung sinamahan siya ni Marta doon sa libingan ni Lazarus, doon nakita ng Panginoon, nung sinundan siya ng maraming tao, at inutusan ng Panginoon na tanggalin niya ang malaking bato na nakaharang doon sa libingan ni Lazarus. Sabi naman ni Marta, Panginoon, sabi ng based doon sa dinadramatize ng prophet, sabi daw doon ni Marta, Lord, 4 na araw nang patay yung kapatid ko. Mabaho na yan, Lord. Pag tinanggal natin yan, naaalingasaw yung amoy. Sabi ng Panginoon, tanggalin mo. Why? God's timing was perfectly right. Amen. Alam ng Diyos kung kailan dapat kilusin ang dapat kilusin. Amen. Alam ng Panginoon kung kailan ka dapat tugunin sa iyong mga pangangailangan. Kaya nung ginawa ng mga tao na tinanggal yung bato, nanalangin ng Diyos at tumingala sa langit at sabi, Panginoon, pinapasalamatan kita sapagkat Ama ko, sabi niya, pinapasalamatan kita sapagkat pinahintulutan mo mangyari ang mga bagay nito para maluwalhati yung iyong dakilang pangalan. Amen. Lord, hallelujah. Ang lahat ng bagay nangyayari, kapatid. Ang lahat ng bagay nagkakalakit-lakit na mabuti sa Kanya na nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At nung pagkatapos manalangin ng Panginoon, yun yung sinasabi ng message, God's timing was perfectly right. Sa kabila ng madilim na oras, na panahon, na araw, kila Martha at kila Mary, sa kabila ng pagdadalamhati nila, nagdalamhati yung magkapatid sa pagkawala ng kanilang kuya.
Maaaring sabihin natin panganay si Lazarus. At mga ulilang lubos sila. Mga wala ng mga magulang. At bilang mga magkakapatid na ulila na sa pamilya, sa mga magulang, masakit sa kanilang dalawang magkapatid na babae ang mamatayan ng kapatid na lalaki. Knowing na baka ito si Lazarus ang kanilang breadwinner. Na lahat ng trabaho, pinasok na nito ni Lazarus. Pero nung mamatay, masakit sa magkakapatid ang mawala ng kapatid. Nasa kabila ng madidilim na kanilang pinagdaanan, na parang wala ng pag-asa, God's timing was perfectly right. Sa kabila na akala natin wala ng pag-asa, nagagaling tayo sa ating karamdaman, na wala ng pag-asa yung mga nararamdaman natin sa ating katawan, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na lumalakad para sa iyo, kapatid. God's timing was perfectly right. Sabi dito, okay? Kaya nung pagkatapos manalangin ng Panginoon, sumigaw siya, Lazarus, magbangon ka. At si Lazarus na patay ay nabuhay, kapatid. Yung mga mata na wala na, durog na. Yung ilong na bumagsak na, kapatid, nalulusaw na, inuud na, kapatid. Nung sumigaw yung Creator, nakinig yung bangkay at sumunod sa tinig ng kanyang Creator. Kapatid, huwag kang mag-alala kahit na ikaw ay nandun na sa problema na hindi mo na kayang lutasin. Yung timing ni Lord, hindi yan nahuhuli para sa iyo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kagaya nung sinabi niya kay Martha, sige patanggal mo yung bato. Ang ginawa lang, sabi ng prophet, ang ginawa lang ni Martha, nagtiwala sa mga salita ng Diyos. Sabi dito ng Panginoon, buksan natin sa Psalms 130 verse 5. Sabi niya rito, 130, verse 5. I wait for the Lord, my soul that wait, and in His word do I hope. Maghihintay ako sa Panginoon. Sabi ng kasulatan, ang aking kaluluwa man maghihintay, at sa kanyang salita ako'y magtitiwala. Tayo din ba, mga kapatid, may tiwala tayo sa salita ng Diyos? Nung sabihin niyang siya ang dakilang provider, alam natin na magpo-provide ang Diyos. Nung sabihin ng Panginoon, He is a great healer, alam natin na great healer siya, kapatid. Na kahit anong kapain natin sa katawan na may mga bumubukol, alam natin na walang imposible sa Panginoon. Hallelujah! Alam natin na kayang lusawin ng Diyos sa mga bagay na yan. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, I am a great healer. He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano niya binuhay si Lazarus sa gitna ng mga patay, kapatid, ganun din niya tayo ibabangon, kapatid. Sa gitna ng pagkakalugmok mo, kapatid, sa iyong mga problema, sa iyong mga dinadaan, sa iyong mga suliranin, God's timing was perfectly right. Just trust in His time. Just trust in His mercy and grace, kapatid. No? Gusto kong basahin yung message bago ko ibigay sa ating kapatid sa Bible. It's a message na The Super Sign. 1963, paragraph 10. God knew the end from the beginning. Alam ng Diyos ang pasimula hanggang sa katapusan. Therefore, He could plan everything. Lahat ng bagay planado na ng Diyos. Tama? Alam ng Diyos yan. Nakaplano na sa Panginoon ang lahat ng bagay. That He could plan everything that it would work out just to His glory. Nakaplano ang lahat ng bagay na ito'y kanyang tinatrabaho para lang sa kanyang sariling kaluwalhatian. Kaya walang tao na makapagtatayong puri.
na kung talagang Kristiyano tayo kapatid, ang lahat ng kapurihan binabalik natin sa Panginoon. Amen. Kung ikaw man ay talented sa mga paghawak ng instrumento, ang lahat ng bagay na yan ibinabalik mo sa Diyos. Because without God in our life, hindi mo makukuha ang talent na yan, kapatid. Kahit gaano kagaling ang tumatayo sa likod ng pulpito, mga pastors, evangelists, teachers, kahit sino pa yan, kapatid, kahit tapos pa ng divinity, wala siyang dapat angkinin na kaluwalhatian, kundi ang lahat ng kaluwalhatian ibinibigay natin sa Diyos. Hallelujah. Kahit ang mga buhok ng sisters, tama? Kaya gusto ng Diyos na mahaba ang mga buhok natin ninyo. Kasi bakit? Diyan naluluwalhati ang Panginoon. Kaluwalhatian daw ng Diyos ang babae na may mahabang buhok, sabi ng prophet. God knew the end from the beginning, therefore He could plan everything that it would work out just to His glory, and that gives us courage to know that no matter what comes or goes, God is making everything. Ano man ang mangyari, alam natin ang Diyos kikilos. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay. The clock is ticking just exactly on time. Ang bawat patak ng kamay ng isang orasan, planado lahat ng Diyos. Kaya walang segundo, walang minuto na mauhuli ang Panginoon. Lahat siya nakaplano sa Kanya. Tama? Lahat siya. God is making everything that the clock is ticking just exactly on time. Sometimes, sa paragraph 11, sometimes we got weary, upset, we get hastily, we think, oh, we must do this or do that. Minsan, nananamlay na tayo, wala na tayo ng gana, napapagod. Minsan, minamadali natin. Pero sabi ng prophet, wag daw ganun. Sabi ng prophet sa paragraph 12, but remember, God's clock will be just exactly on time. Yung orasan ng Panginoon, lagi yung sakto. Hindi yung nahuhuli. Minsan ang tao nahuhuli. Yung tao lamang ang laging late. Nalilate pumunta sa simbahan, nalilate kung saan-saan, laging late. Pero ang Diyos hindi nalilate, kapatid. Hindi nalilate ang Diyos. God's clock will be just exactly on time. All these things has to be this way. It has to all be done according to His great foreknowledge. Ang lahat ng bagay na yan ay dapat mangyari, no? According to His great foreknowledge. His foreknowledge, for by foreknowledge He could predestinate, not by His desire. Hindi pala gusto ng Panginoon na ganun lang. Hindi gusto ng Diyos na basta ka lang iligtas. No. It is by His foreknowledge. Great foreknowledge. Amen. Hallelujah. Hindi gusto ng Panginoon na basta ka lang pagalingin. Hindi yun sa sarili niyang kagustuhan. Kundi alam niya kasi minsan isang araw, magtitiwala tayo sa Kanya. Kaya niya ibinigay ang kagalingan. Kasi kung ibibigay niya ang kagalingan, sino pa magtitiwala sa Diyos? Kung ibibigay niya ang lahat, sino pa ang aasa sa Panginoon? Tama mo ba? Kaya by His great foreknowledge, not by His will or not by His desire, sabi ng prophet, but by His knowledge, God doesn't predestinate by His desire. He is not willing that any should perish, but by His foreknowledge, He knew who would accept it and who would not. Kung ang lahat gusto miligtas ang Panginoon, di paano naman? Di ba? Parang unfair sa atin, naglilingkod tayo. Tapos sila din pala ililigtas. Kaya hindi dahil sa gusto ng Panginoon, kundi dahil alam ng Diyos kung sino ang tatanggap at kung sino ang hindi tatanggap. Tama? Therefore, He could make everything work according to His big time clock that's ticking away. For He could foretell the end from the beginning, sabi ng prophet. And therefore, He knew that we would live in this day. Alam ng Diyos na mamumuhay tayo sa ganitong klaseng kapanahunan. Alam niya, sabi nga kanina sa paragraph 10, planado lahat ng Panginoon. Kung bakit hindi kayo sinilang sa ganong taon kasi gusto kanyang isilang sa taon na kung saan ipinanganak ka,
Kasi may plano sa iyo ang Diyos. Amen. Tama? May plano sa atin ang Panginoon. Kung bakit hindi tayo namuhay sa kapanahunan ng Iglesia ng Efeso, namuhay tayo sa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, may plano ang Panginoon. Gusto niya na ikaw, tayong lahat ay magbalik na kaluwalhatian sa Diyos. And therefore, sabi niya dito, He knew that we would live in this day. He knew this world be our day. He had plans for this day. He had plans for every day. And never has one of His plans ever failed. Amen. Wala ni isa man sa kanya mga plano na bigo. Hallelujah. Kaya ka nandiyan sa katayuan ng mga kapatid ngayon. Kaya ka isang magaling na inhinyero. Kasi plano ng Diyos. May purpose ang lahat ng bagay. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, kung di ako nagkakamali, verse 1, in everything there is a purpose. Lahat ng bagay, merong mga purpose yan, kapatid. Kung bakit ka isang teacher ngayon, may purpose ka sa Panginoon. And that purpose, use it for the glory and honor of God. Bakit ka may magandang trabaho ngayon? Plano yan ng Panginoon. Bakit ikaw ngayon? It is by God's plan. At sabi ng prophet, and never has one of His plans ever failed. He is always on time. Glory, hallelujah. Lagi siyang on time. Hindi siya nalilate. Hindi kanya pangungunahan. At kailanman hindi rin natin siya dapat pangunahan. May mga plano pa tayo sa buhay. Magpahingali lang tayo sa Diyos. Kasi alam ng Diyos siya, planado ng Panginoon. Kung ano ka at sino tayo sa mga panahon na yun, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ngayon nakakaranas tayo ng mga karamdaman, niluloob ng Panginoon na may mga nararamdaman tayo, hindi dahil sa pagtanda lang, kundi dahil talagang sadya na may mga karamdaman tayo nararamdaman, plano ng Diyos. Kasi bakit? Not by His will, not by His desire. Kasi kung lahat ng tao pagagalingan at bibigyan niya ng kagalingan, walang taong tatawag sa Kanya. Kung ang lahat ng tao ibibigay niya ang lahat ng hilig at siya'y konsentidor na Diyos, walang taong magpe-prayer meeting ngayon. Tama? Walang taong magsasacrifice na yun na yung last money niya sa bulsa, ipapamasahe pa para pumunta sa prayer meeting dahil alam niyang may katugunan sa Diyos. Hallelujah. God's timing was perfectly right. Kaya kung ano man ang mga dalangin natin sa gabi ito, kapatid, alam natin, magtitiwala tayo sa Diyos na ang Diyos kikilos sa mga bagay nito. Not by His desire, but by His great foreknowledge. Yung pala ang magtatakda sa atin. Dahil noon pa man, bago pa tayo ilagay sa sanlibutan, nakita na tayo ng Diyos. Alam niya na kung sino ang magtatagal. Kahit dito sa simbahan ito mga kapatid, alam na ng Diyos kung sino ang tatagal. Dati napakarami natin dito, naabot pa noon. Kahit ako'y bata pa, noong mga panahon na yun, pero nakita ko. Kahit bata pa naman talaga ako nung nandiyan pa sa, may inaabot pa sa taas. May speaker pa yun dyan sa taas noon. Ganun karami ang mga umaating dito noon. Pero ba't nanatili ka? Alam ng Diyos yan. May plano ang Panginoon sa lahat ng bagay. In everything under heaven, there is a purpose. No? May kapanahunan lahat yan. Panahon ng pag-iyak, sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia. May panahon ng pagtangis. May panahon ng pag-ani. May panahon ng kawalan. Bakit binibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na yun? Kasi bakit alam ng Panginoon o gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. At doon sa kanyang kapanahunan o sa kanyang kalooban, sa kanyang dakilang kaisipan, magtitiwala ka kung kailan ibibigay ng Diyos yung mga bagay na yun para sa iyo. Hindi dahil sa kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyari para sa atin. Tama? Kaya ka nakapagtapos ng pag-aaral kasi planado ng Diyos. Plano yan ng Panginoon. Lahat, sabi ng prophet, pag binalikan natin to sa paragraph 10, lahat ay plano ng Diyos. At ang mga plano ng Panginoon, hindi yan nabigo. At kapatid, kung yan, plano ng Diyos, at nakarating tayo sa bagay na yan, gamitin mo yan sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos.
Huwag mo yan gamitin sa ikapagpapalalo mo sa Panginoon. Lahat yan may purpose. Na kahit sa kabila, kahit balikan mo ang mga nagdaan, kapatid, halos kayod, todo kayod na ang mga magulang, todo kayod na tayo sa paghahanap buhay, sa mga bagay. Naabot lang natin ang mga pangarap natin, hindi dahil sa kagustuhan natin, hindi dahil sa kaparaanan natin, hindi dahil sa kalakasan natin, kundi may Diyos na gumagabay sa atin. No? Kapag humihilig tayo, no? Kahit sa exam, pag humihilig tayo sa Diyos, may pasa tayo sa mga exam, hindi ikaw yun, kapatid. It is God na nagsasama sa iyo. So, salamat sa Panginoon sa gabing ito. Yan ang munting mensahe na ibibigay ko sa inyo, mga kapatid. At sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. God's timing was perfectly right. Bakit timing? Bakit perfect? Perfect kasi yung Diyos sa pinagsasabihin para natin. He is perfect. Walang ibang sakdal liban sa ating Panginoon. Kaya perfect din. Lahat ng plano niya perfect. Hindi nagbabago, hindi nabibigo. God never fails. Jesus never fails. Dahil natin tatayo, let's sing the song Jesus Never Fails. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Purihin ang Panginoon sa gabi ito. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Hindi nabibigo ang iyong mga salita, Panginoon. Oh, hallelujah. Yan ang salita mo, Panginoon. Yan ang aming kalakasan. Once again, church, Jesus never fails. Tayo ay maghintay sa Panginoon sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa mga tao na nagsisipaghintay sa Kanya. Sabi ng ating binasa. Oh, hallelujah. Kahit gaano kadilim ang kinalalagyan mo, kapatid, ngayon. Kahit gaano kabulo, kapatid. Kapag ikaw nagtiwala sa Diyos, God's timing was perfectly right. Darating ang araw, mga kapatid, na ikaw ay aahon mula sa kagipitan. Once again, church, Jesus never fails. Oh, hallelujah, kapatid. Kapag ikaw ay lubusang nagtiwala sa Panginoon, darating ang panahon na ang Diyos magbibigay sa iyo ng kapatunan. Na ang Diyos mag-aahon sa iyo sa lahat ng kaluluwa. Ang Diyos ang tatawag sa iyo, kapatid. At ang pagtawag na yun ay isang tinig ng pag-asa para sa iyo, kapatid. Kagaya ni Lazarus, nagsang tinawag sa gitna ng mga patay. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yun ang kailangan natin sa gabing ito, magtiwala sa Panginoon. Kagaya ni Lazarus ang tawagin, maaaring sa iba, ang lahat ng mga Hudyo sa nung araw na yon ay nagluluksa sa pagkawala. Nakikiramay sa pagkawala ng kanilang kamag-anak, ng kanilang mga kakilala. Pero sa kabila ng pagluluksa, 4 na araw na iniyakan ni Martha at ni Mary ang kapatid nilang si Lazarus. God's timing was perfectly right. May sumigaw, nakatayo mula sa kinalalagyan ni Lazarus. Sumigaw ng malakas na tinig at ang sabi, Lazarus, bumangon ka riyan. Kapatid ko, magtitiwala ka, God's timing was perfectly right. Sa gitna natin ng mga nananampalataya sa gabing ito, mayroong isang nakatayo na nagsasabi sa iyo, ngayon pa lang, ikaw ay magaling na. Ngayon pa lang, ang lahat ng iyong panalangin, tutugunin ko na. Magtiwala ka lamang sa kanyang dakilang orasan, because He never fails. Hindi siya nagiging late, kapatid. God's timing was always perfectly right. Oh, hallelujah. Jesus never fails. Purihin ka, Panginoon, sa iyong lahat ng pagpuri at salamat. Oh, hallelujah. Salamat sa iyo.
salita ng Diyos, sabi niya sa ating pinag-usapan, ang Diyos ay may tamang oras sa panahon. Hindi siya nahuhuli. Dahil ibang oras natin sa ating Panginoon, kaya ngayon narinig natin na katulad ni Lazarus na 4 days late na ang ating Panginoon. Pero yan ay sa oras ng tao. Pero kung babasahin niyo ang Panginoon, ang salita ng Panginoon dito sa Bible, sa Psalms chapter 37, sabi niya dyan, yung mga naghihintay sa Panginoon, yun yung mga nag-iingat sa salita niya. Amen. Sabi niya rin David, yung mga naghihintay sa Panginoon ay nag-iingat sa kanyang daan. Kasi hindi mo naman pwedeng, hindi ka maghihintay sa Panginoon, hindi mo iniingatan ng daan ng Panginoon. Siyempre, kaya ka nga naghihintay, kasi pinagtatagal ka. No? Kasi kung hindi, matagal ka na sanang hindi naghihintay sa Panginoon. Kaya tayo pare-parehas tayong naghihintay sa ating Panginoon. Kaya tayo nandito, nananatili sa pananampalatayang ito, katulad ni Abraham na habang tumatanda, habang tumatagal, hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Lalo tayong lumalaki sa pananampalataya na dapat ganoon ang nangyari. Hindi habang tumatagal ay nanghihina sa pananampalataya. Kasi hindi tayo magiging royal seed. No? Ang royal seed ay sa pamamagitan lamang ng lineage o manggagaling sa ng pananampalataya. Walang iba kundi si Abraham. So tayo galing doon mga kapatid, mga royal seed tayo. Hindi tayo mga binhi na pipitsugin. Sabi nga doon sa message prophet na time-tested memorials, tayo mga sinubok ng panahon. Amen. At ang bawat isa sa atin ay mayroon dapat kabay na pananampalataya. Diba? Meron tayong hand of faith. Diba? Kasi hindi mo naman mahahawakan ito kung wala kang pananampalataya. Sabi ng mga propeta. Kaya bawat isa sa atin, hindi lang natin, sabi ni prophet, hindi lang sa divine healing ka magkakat o hihiwa. Kasi pag yun lang yung matatamo mo. Kaya ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita ay lahat ito. So hindi lang tayo kukuha sa kaligtasan, sa pagpapagaling, sa mga pagpuprovide ng Panginoon, o sa mga pagpapala, hindi, lahat. Kahit masakit sa atin, kailangan mong tumapyas sa salita ng Panginoon. Para rin yun sa ikabubuti ng iyong kaluluwa sa atin ng ating malang at sa salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa gabi ito, sa kanyang mayamang mensahe. Nawa tayo pinagpala muli ng ating Panginoon. At sa gabi ito, bago tayo dumalangin sa ating Diyos, isama natin ito sa panalangin ng pinadala dito mga kapatid. Pakisama ko sa panalangin ng Diyos ang patuloy na manguna sa mga desisyon sa buhay at ang mga nagagawang bagay maging sa pananampalataya na pagtibayin at siya ang patuloy na mag-guide maging sa mga pangangailangan, financial, material, higit sa lahat ang spiritual. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat sa katugunan sa mga bagay na ito. Ito yung prayer request sa Brother Ryan at patuloy natin isama ito mamaya sa panalangin. Kami humingi rin ng panalangin para sa aming pangalawang anak na ilalagnat. Diyos ang siyang bigay ko ng kagalingan. Alam ko na ang Diyos ay magbigay na ng kagalingan. Depende ito sa pananampalataya. Sabi nga natin, lagi natin napapakinggan o mababasa na kahit may karamdaman na, you testify the healing of God. Kasi alam naman natin na siya lang magpapagaling. At ang nakakaunawa at nakakaintindi lamang ng mga pagpapagaling nito ay may mga pananampalataya at anak ng Diyos. Sa unbeliever, hindi nila alam ito mga ito. Pero tayo alam natin ito mga kapatid kasi nakapundasyon na tayo sa pangako ng Panginoon. So, patuloy din natin sa mga bawat at churches ng bahay dalangin na ang Diyos ang patuloy na lumabay sa kanila. Kasi di ba ganyan yung ating panahon, hindi natin yung maiwasan.
Kasi papalapit ng papalapit ang pagdating ng Panginoon. Diba? Nakikita natin yan. Pero sabi nga ng mahal na propeta, kasi yung ba naririnig ko, nagbumbahan na daw, yung sabi daw ng prophet, bago daw may mahulog na bomba. Yan daw nagbumbahan na nga. Hindi, Brother David, naghulugan na yung mga bomba. Sabi ko, yun ang sabi ng prophet eh. Hindi naman yung sinabi niyan eh. Malinaw sinabi ng Biblia na yan ay paumpisa lamang, the beginning of sorrow. Yun ang sabi ng propeta eh, bago mangyari ang mga, siyempre hindi pa yan. Pauna pa lang yan. Pero huwag natin namang naisin na makita natin yun. Kasi hindi naman natin makikita ng nobya yan. Kasi yan ang nangyari sa Great Tribulation. Yan ang naisin na makita, madudungaw ba na namin yan, Brother David, kung nasa langit tayo, sabi ko nga sa inyo, may nagtanong ng ganyan. Sa ministers meeting na, Pastor, meron bang, pag nasa langit na ba tayo, makikita natin sa baba ang mga nangyayari sa baba? Wala naman sinabi ni si Prophet nun eh. Nasabi lang ni Berban na, wala na sa puso mo yun. No? Wala sa puso mo yun na makita mo sila. Kasi ngayon pa lang, alam mo na yung mangyayari. Yes. Alam ba natin ang mangyayari sa Great Tribulation? Yes. Alam niyo na. Binabasa na nga nasa Bible eh. Yung iba kasi gusto talagang makita na actual eh. Parang nagiging to see is to believe. Hindi na yan wala sa puso ng mananampalataya yung pagdating ng araw. Kasi ang mangyayari doon, lahat ay tawag ito, ang kasiyahan o kagalakan sa ating puso na walang sukat pagkalagyan. No? Yun ang kagalakan mo na ayaw mo na mangyari yun o ayaw mo na makita rin yun. Kasi alam mo na rin sa iyo, ngayon pa lang na yung mga bagay na yun, mangyayari talaga kasi hindi sinungaling ng Panginoon. Mangyayari talaga yan. So sa gabi ito, tayo muling mananalangin sa ating Panginoon at tayo muling lulod.
Hindi ko ba sa tayo? I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord. Hallelujah. Kami nagpapasalamat muli sa mga katubunan ng aming mga panalangin. Lord, nawa ang bawat isa sa amin ay hindi panghinaan ng loob hanggang sa ikay dumating. Ang pananampalataya namin, O God, ay lalong lumalim, lalong lumago, O God, at lalong tumibay sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Wala kaming inaasahan at sinasampalatayanan, kundi ikaw lamang, Lord God. Sa aming paglalakbay sa pananampalatayang ito, na, O God, ikaw siyang patuloy na pumatnubay sa amin. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan at pagpaunawa ng lahat ng bagay. Lord, alam namin na ang iyong pagdating ay nalalapit na. Dalangin namin, O God, ay maabutan mo kami at madagtan mo kami na naglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Lord, ang bawat isa sa amin, O God, ay balutin mo, Lord, ng iyong banal na dugo at patuloy ang pag-ingatan sa mga magugulong at masasamang tao, Lord Jesus, sa magulong sa liputan nito, Lord Jesus. Lord, sa gabi ito,
kapitan sa lahat ng bagay. Amen. At patuloy ka namin pinupuri sa banal na pangalan ng Jesus Cristo ng Diyos na napagligtas. Amen. At pinahali ko sa ating Tagapagligtas. Amen. God bless you, Brother Arvin. God bless you, Brother David. Salamat sa ating Panginoon sa mga mensahe na yan na patuloy na ibinibigay sa bawat isa. Amen. At tayo po'y darako na sa uling bahagi ng ating gawain ng pagbibigay kay Lord. Habang inawit natin ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. Just to fly, all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough. Oh, Jehovah Shammah, Jehovah Shammah, you are with me. Amen. Just to fly, all I need. You're more than enough. More than enough. Hallelujah. More than enough. More than enough for me. Amen. Sa sara ng ating gawain, kalakip ng mga kaloob na ito, nais kong ibigay sa ating kapatid, Brother Albert, upang siya mamuna sa pananalangin. Tayo mo at Lord, papasalamat tayo po Lord. Kung paano ay ang bawat isa, kung nalangin Panginoon, talo Panginoon, ang Panginoon, papasalamat kayo Panginoon, na kung paano ay mga salita mo Panginoon, na namin na pag-ulaylayan sa ito, sa patuloy Panginoon, alaman Panginoon, palain mo ang mga namin Panginoon, magkala mo pa sa kanya Panginoon, ang kalakasan namin Panginoon, sa pagtutuloy na namin. At Lord, sa mga salapay na may kalaw mo, ang Panginoon ay magkalaan mo Panginoon. Magamit ito Panginoon sa ikalalagot, ang lahat ng pagbulit pasalamat na namin sa iyo, Amen. God bless you, Brother Albert. God bless you, brothers and sisters. Tapos na po ating gawain. Tayo po yung kamayan habang nawit natin ang Oh, I Love You.